this is my first vlog, Vlog 001. Maraming Pinoy ang gustong magtrabaho at pumunta sa mga bansa gaya ng Australia, Canada, UK, at iba pang mga kilalang bansa. Kaya kapag narinig nila ang bansang Papua New Guinea, ang tanong agad ay, saan yun? Siyam na taon na rin akong nakabase at nagtatrabaho sa bansang ito. Ang tinugarian nilang the land of the unexpected. Bakit ka mo unexpected? Malalaman mo yan kapag nakarating ka na rito. Anyways, bakit nga ba Papua New Guinea of all places? And paano nga ba makarating dito at makahanap ng trabaho? Papua New Guinea is part of the Pacific. Mga dark skin ang mga lokal ng bansang ito. Mataas ang literacy rate ng bansa lalo sa mga edad 30 pataas, kaya marami sa kanila ang kailangan mo talagang turuan, i-train, i-guide at bantayan. Kaya lahat ng mga Pinoy na nakabase at nagtatrabaho dito ay mga supervisors at mga managers. Unlike sa ibang mga bansang mas prefer ng mga Pinoy na puntahan. Mataas ang tingin ng mga lokal sa mga Pinoy dito at kanilang iginagalang. One thing na mas prefer ko compare sa ibang bansa na ang tingin lang sa mga Pinoy ay mga DH, yaya, or katulong. Paano nga ba makarating sa bansang ito at makahanap ng trabaho? 3 bagay ang maaari mong gawin. Una, if may kakilala kang narito na sa bansa at nagtatrabaho, kapalan mo na ang mukha mo at magpatulong kang magpahanap ng work dito o magpa-refer. Typically, ng mga Pinoy dito ay nirefer lang ng kanilang mga kakilala, kaibigan o kamag-anak sa mga kumpanya na naghahanap ng mga manager or supervisor na magpapatakbo o hahawak ng kanilang mga kumpanya. Karamihan din sa mga naririto ay direct hire, kumpara sa ibang bansa na agency. Wala ka ring babayarang mga placement fee na tinatawag nila para lang ma-hire kagaya sa ibang lugar. Lahat ng Pinoy dito ay may mga sumusunod na package ayon sa direktiba ng POEA or DFA sa pag-hire ng mga Pinoy. Una, salary package depende sa offer ng kumpanya. Pangalawa, provided free accommodation o tirahan. Pangatlo, free food or food allowance at free transportation. At ang pinakamaganda, annual leave kung saan maaari kang umuwi sa Pilipinas at magbakasyon sa maximum na 30 days with free airfare back and forth na sagot ng kumpanya. Pangalawa ay magturis ka at saka ka maghanap ng trabaho. Yan ay kapag nakalusot ka sa matitinik at power trip nating mga kapwa Pinoy. Mind you, kapwa Pinoy nating mga taga-immigration na pilit hahadlangan ang maiitim mong balak. Mga plano mo sa buhay. Excuse me po. Madali nang makahanap ng work dito kapag narito ka na mismo sa bansa. Maaaring iproseso ang papel mo sa working resident na sunod kong tatalakayin sa susunod kong vlog. Maaari kang magstay sa bansa sa maximum na 2 buwan o 60 days at maaari itong i-apply at i-extend ng 1 buwan o 30 days if kailangan o gusto mo pang magstay. Pangatlo, mag-apply ng direkta sa mga agency na accredited ng POEA to hire going to Papua New Guinea. Tama ang nauna kong nabanggit na mostly ng mga Pinoy here are direct hire. Yan ay kapag 10 pa lamang ang expats na Pinoy ng isang kumpanya. Kapag lumampas na, automatically kailangang i-refer ang bagong hired na Pinoy sa accredited na agency ng kumpanyang na-applyan. Maaari din naman direktang mag-apply sa post ng mga agencies, specifically sa www.workabroad.com.ph. Heto ang mga agency na madalas mag-post ng vacancies. Una, isang Quest Corps Incorporated. Pangalawa, Transnational Services Incorporated. Pangatlo, First Dynamic Personal Resources Incorporated. At pang-apat, Aram Enterprises Incorporated at iba. Sa susunod na vlog ay tatalakayin naman natin kung ano-ano nga bang mga trabaho ang available at kalimitang hinahanap o in demand sa Papua New Guinea at ano ang mga requirements na need mong ayusin at kumpletuhin at ang tamang proseso. Ayan na lamang. Hanggang sa susunod, please like, subscribe, and comment po sa aking videos for more hacks, travel, house, and wise pa natin i-feature. Bye-bye!